Isang tao na gumagastos daw na mahigit 64 pesos sa pagkain kada araw, hindi daw maituturing na food poor ayon po yan sa NEDA. Mga senador naman pinarerepaso ang pamantayan sa pagsukat sa kahirapan sa bansa. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo JC Galvez. Hindi maituturing na food poor ang isang individual kung gumagastos ito ng higit sa 64 pesos sa pagkain kada araw. Batay ito sa datos ng National Economic and Development Authority. Sa pagbusisi ng Senate Committee on Finance sa panukalang pambansang pondo para sa 2025, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na as of year 2023, 64 pesos bawat araw kada tao ang kanilang threshold o sukatan kung food poor. Nangangahulugan niya na food poor lamang kung hindi aabot sa 64 pesos ang budget sa pagkain ng isang tao kada araw. Samantala, sa poverty threshold naman, sinabi ni Balisacan na as of year 2023, 91 pesos per day kada taong poverty threshold, na ibig sabihin, kung kumikita ka ng 91 kada araw ay hindi na mahirap. Nang questionin ng mga senador kung makatotohanan pa ito, inamin ni Balisacan na kailangan na itong i-adjust dahil sa inflation pa lamang, ubos ng 64 pesos kada araw sa pagkain o 20 pesos per meal. Ngunit ipinaliwanag na hindi lamang nila binabagong sukatan para makita kung epektibo ang mga polisiya at programa ng pamahalaan sa pagpapababa sa poverty incidence. Anong amount para masabi na poor sila? Food poor, yeah. Food poor sila. For as of 2023, Madam Chair, the monthly food threshold for a family of 5 is 9,581 pesos. That's comes out to about 64 pesos per person. Yeah, the basket has not been changed for some time, Your Honor, although it has been, the value of that basket has been adjusted for inflation. So yung adjusted for inflation na yan, we'll be revisiting I think it's due for revisit of this, the poverty threshold natin kasi medyo matagal na rin, more than a decade na yon since it was set. And I think that the changes in the economy warrant a revisit already of the threshold. Inihayag naman ng chairman ng komite na si Senadora Grace Poe na hindi makukuha ng gobyerno ang tunay na antas ng kahirapan kung luma na ang gamit nilang sukatan, kaya dapat anyang mag-adjust. Dahil dito, pinarerepaso ng mga senador sa NEDA ang pagsukat nito sa kahirapan dahil hindi na umano makatotohanan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!